May pumunta sa ating bumisita from Cavite pa siya. So guys, pag kayo may inquiry, minsan hindi kami nakapag-reply. Sobrang daming inquiry po talaga. Thank you for that. Salamat, maraming thank you. Pero minsan, mas madali mag-diagnose pag dadalhin nyo na lang sa shop. So ikot nyo sa shop namin, titignan natin, mas madali. So si sir, hindi namin nasasagot yung inquiry niya, pumunta lang siya sa shop. So hindi galing sa amin tong unit na to. Galing to sa ibang shop. Don't get me wrong hindi ko galit sa ibang shop na doon kayo bumibili ng EcoSport. Okay lang yun. More sales para dun sa mga kapwa natin, buy and sell. A car dealer, kaso lang, syempre, pinikaiba lang namin doon. Mas alam namin yung andar, alam namin yung tama, yung proper, at yung legit sa takbo ng mga Ford, lalo na kung EcoSport, lalo na kung Fiesta, di ba? So, mas ano namin yan kasi mas marami na kaming experience sa ganyang larangan at marami na kami nabentang unit sa ganyan. So, alam namin yung proper na andar, tamang takbo, alam nyo na, yung mga basic, di ba? So, unlike dun sa iba kasing nagbebenta ng ganyang unit, di nila yan masyado kabisado. Ngayon, ang problem ito si sir, first time niyang bumili ng kotse. So, syempre, bilis yung kotse pa. Ngayon, syempre, nagre-research na siya. Nung nabili niya yung kotse sa ibang dealer, ngayon, wala naman daw issue. Kaso, narinig siya maraming kalampag, may narinig siya something, mga ganon. So, ngayon, ang ginawa niya, dinala niya ngayon sa kung saan sang shop, sa mga suspension. Kung ano pinagpapalitan, gumastos siya ng worth 40,000 pesos. So, total, hindi nagawa. May ganun pa rin, may ugong, may something, may shredding. So, nagbaka sakali siya, dinala niya sa atin. Yung kotse niya nabili is parang a month pa lang, isang buwan pa lang sa kanya. So, binabiyahe-biyahe na niya naman. Yun lang ang problem, may shredding. Okay naman, umaandar and everything. Ngayon, chinek up natin doon. Yun nga, dahil nga mas, kumbaga, mas marami na siguro kaming nabentang ganyang unit, lalo kung EcoSports, kabisado namin. So, unang scan pa lang, kahit nga doon sa test drive, alam na natin yung naging problem niya. So, problem niya is sa transmission. So, may mga ganun nga kasi na kaya binibenta yung ibang unit na EcoSport kasi for replacement na talagang clutch niya at ang shift fork. Yun yung naririnig niya. Hindi about yun sa suspension, hindi yun about dun sa kung ano. Yun ang naririnig niya. So, syempre dahil na naman siya gaanong alam sa kotse, pinagpapalitan niya yung mga sayang yung pera kasi yung mga pinagpapalitan na parts ni sir, hindi namin pinapalitan yung mga yun dahil matibay yung solid ng suspension yan ng EcoSport lalo. So, sayang. So, ngayon, dinala niyo sa shop. Ang tawag dito. Ang nangyari, ayun, alam na namin yung andar. Ang andar niya, talagang sungaw. Talagang walang power. Pedal to the metal, pero talagang hindi maandar. So, ngayon, nire-program namin with just a very little na magkano lang i-reprogram sa amin. So, parang ano yun, ang nangyayari dun, nire-recalibrate yung transmission. Ayun, pasok agad. Nagkaroon ng hatak, nag-iba yung drive, and everything good. So, kahit hindi sa amin binili, okay lang yan. Kaso nga, syempre, yung sa amin na unit, mas kabisado namin yung andar, yung takbo, yung inig, di ba? So, gawin na kaming option pag ganyan. Ito yung video ni Sir, panoorin niyo. Peace. Salamat. Ito tayong dating. Test drive natin. Sir, bibidyoan ka lang Sige. Ano, maalog, sir? Oo po. Sir. Sunod Napalitan niya na yung mga dapat palitan, mga Yes panglalan. sir, yung pati sa wheel bearing. Sabi kasi nung... Wheel bearing? Pati wheel bearing? O sabi, may problema daw doon kaya pinalitan nila. Dalawa sa harap. Sige. Tignan natin, kadalasan minsan kapag nanginginig kasi minsan sa trani eh. Ito si sir, ang problem niya. Nag-aano sir, nanginginig. Opo. Kung saan niya na dinala, gastos siya ng mga 40k na sir, no? Opo. Gastos siyang 40k kung ano yung pinapalitan. Ano yung pinalitan sir? Bilo, ano?
Yung bearing sir, pasinasin pang ilalim. Tapos Oo. ganun pa din. Ayun nga. Dito nireprogram natin. Umaanda na maayos. Meron na sir, no? Oo. May kagat na. Kanina kasi, ano to, patay. Yung talagang pedal to the metal na, wala talagang power. Kasi walang power. So, ngayon, medyo may laban ito. Pero, kung problem exists, tawag dito, yung problem nito magpe-persist, sinabihan ko na si Sir, magka-clutch tayo rito. Kakabili lang niya na rin, para 2 months ago Sir, ano? Yes sir. Hindi, isa't kalahating buwan. Isa't kalahati. First car mo to Sir, ano? Yes po. First car ni Sir. Sayang yung 40,000 ni Sir. Hindi naman daw natanggal yung yung kalampag ng dati. Yan, gagalit na yung makina niya. Kanina kasi parang matablay. Parang Kaya medyo lugi ka sa gas kapag ganung senaryo kasi nakababad sa ulo tos. Ngayon maganda na siya mag-shift. Update ng TCM, reprogram and recalibration ang ginawa natin. Mabilis lang, 1 hour nga lang. Yan. Ayos sir. Ay sir, Oops. salamat. Ayos. Sir Ryan. Galing pang Cavite sir, ano? Yes po. Galing Cavite yan sir. Matindi. Okay guys, pagka ipapatsik kayo, dali nyo na lang dito kasi pag pinipm nyo, mahirap. Hindi namin malalaman yung yung problem. Ito, kakabili nyo lang parang a month ago, no sir? Yes po. Ang problem, first car kasi ni sir. Ngayon, okay naman yung EcoSport niya, actually, goods naman. Kaso, may mga, yun sir, naririnig siyang kalampag. Syempre, first car, di ayaw niya na may mga kalampag, pinagpapalitan niya yung pang-suspension, Sa pangilalim. Worth magkano gastos sir? Nasa 40. Pero walang ayos. Walang Ganun pa rin. ayos. Hindi kasi yan, okay lang naman yon. Minsan kasi yung gumagawa, di nila expertise yung Ford eh. So hindi nila rin alam kung ano yung, ito ba yung kumakalog, ito ba yung ano. So ngayon, nung pinatest drive sa akin ni sir, wala talagang power, talagang ganyan Kumbaga, nung simula nung ginagamit niya, siya, bitin yung power niya. Pero akala niya, yun na yung tamang timpla ng EcoSport. Sabi ko, sir, ito gamitin mo yung EcoSport na. Pinagamit ko yung isa, yung itim. Iba sir yung takbo, no? Oo, iba sir. Ibang-iba. So yung sa kanya kasi, siguro hindi siya nakakalibrate. Ang ginawa lang namin, ayaw ko muna ipa-pull down. Muna, tawag dito recalibration ng TCM. Pagkatapos namin i-program, wala pang 1 hour, tinest drive namin. Iba na yung takbo, sir. Iba na sir. May hatak na siya ngayon, tapos nag-shift. So dapat yan mas lower ang gas mo kasi kanina 1.5 ang idling eh. And sungaw talagang ganoon. Hindi ka nga aakyat ng no? Baka pinoproblema niya, baka bumiyahe siya Tagaytay, bumalik siya. So ngayon, may laban na siya ngayon. Pero ngayon, if problem persists dito, kasi reprogram lang naman yung ginawa, pwede kami magpalit ng clutch. Yun lang. So sir, salamat Thank you sa visit. Thank you. Ingat kayo sir. Thank you. Thank you po. Okay sir. Sir, uwi na si sir. Galing pang Cavite. Napaka-basic ng problem ni sir. Gumasa siya ng 40,000 kung anik-anik. So sayang. So at least yan, goods na siya. Uwi na siyang masaya. Dito na tayo sa next.